at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Ang lahat ng nagagalak sa umagang ito ay malayang magpuri sa Panginoon, sumigaw ng Glory to God! Glory to God. Praise the Lord. Sa mga pagkakataong ito, mga kapatid, ang Diyos ay hindi tumitingin sa kung ano ang ating kasuotan. Hindi tumitingin ang Diyos sa kung ano ang kinalalagyan ng ating pagsamba. Ang tinitignan ng ating Panginoon, walang iba kundi ang laman ng ating mga puso. Kaya sa mga pagkakataong ito, yabang tayo ay narito upang sambahin ang Panginoon, ito ang ating gawin, yung pinakamabuting pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Glory to God. Upang mabigyan natin ng pagpupuri ang Diyos, tayong lahat ay mag-aawitan. Awitin natin ang This is the day that the Lord has made. Lord God, gamitin natin ang ating mga kamay, ang ating mga tinig. Praise God. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, praise the Lord. This is the time. This is the time that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Oh, this is the time that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, praise the Lord. This is the place. This is the place that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the place that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Rejoice, praise the Lord. Rejoice, praise the Lord. Rock of my soul. Rock of my soul in the bosom of Abraham. Rock of my soul in the bosom of Abraham. Rock of my soul in the bosom of Abraham. Oh, oh, rock of my soul. Rock of my, rock of my, rock of my soul. Oh, oh, rock of my, rock of my, rock of my soul. Rock of my, rock of my, rock of my soul. Oh, oh, rock of my soul. So high, so high. I can go over it. So low, I can go under it. So wide, I can go round of it. Oh, oh, rock of my soul. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Tayo ay masaya. Tayo ay masayang masaya. Tayo ay masaya. Bakit? Pagkat inilitas na. Kung si Jesus ang kasama, laging masaya. Amen. Laging masaya. Kung si Jesus ang kasama, laging masaya. Laging masaya. Ako ay masaya. Sino pa? Ikaw ay masaya. Tayong lahat ay masaya. Praise the Lord. Ako ay masaya. Ikaw ay masaya. Tayong lahat ay masaya. La 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 Kristiyano ay masayang tunay. Amen. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Laging masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay pinagpapala. Amen. Pinagpapala. Pinagpapala. Ang buhay ng Kristiyano ay pinagpapala. Laging pinagpapala. Praise the Lord. Puri na ating Panginoon. Kaya tunay gaya ng sabi ng ating mga inang, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Bagamat tayo dumarating sa mga pagsubok, meron
Diyos ang maglalaan pa rin ng kagalakan sa bawat isa sa atin. At isa sa pinakamasayang bagay na pwede nating magawa sa ating buhay, walang iba kundi yung tayo ay nasusumpungan ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya. Marami tayong pwedeng gawin sa oras na ito. Marami tayong pwedeng sa tingin natin mahalaga na gagawin natin. Pero bakit tayo narito? Dahil ito ay tanda na ang Diyos ay kinilos ang ating puso, ang ating buhay. Bakit? Upang tayo ay makagawa ng paglilingkod sa Kanya. Sapagkat tayo bilang tao, ito ang ating tungkulin sa Diyos. Binigyan tayo ng Diyos 6 na araw para sa ating mga sarili. 1 araw lang para sa Kanya. Kaya salamat sa Diyos sapagkat tayo na sumpungang buhay na nagsasamba sa Kanyang pangalan. Glory to God. Praise the Lord. Sa mga pagkakataong ito, tayo ay lalapit sa banal na presensya ng ating Panginoon. Awitin natin ang Come Holy Spirit, I worship you. Taas natin ang ating mga kamay. Tanda po ito na tayo ay sumusuko, nagpapasalamat sa harapan ng ating Panginoon. Sa pananalangin, pamunatay ng kapatid na Diyos ang Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Follow me now. I need your anointing. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Banal na Espiritu, puspusin. Banal na Espiritu, puspusin mo. Kami ay hipuin, palakasin mo. Kami ay hipuin, palakasin mo. Ikaw ang kailangan ng buhay at kaluluwa ko. Narito ako, umiibig sa'yo. Banal na Espiritu, puspusin mo. Banal na Espiritu, puspusin mo. Kami ay hipuin, palakasin mo. Kami ay hipuin, palakasin mo. Ikaw ang kailangan ng buhay at kaluluwa. Kailangan ng buhay at kaluluwa ko. Narito ako, umiibig sa'yo. Ang puso't isip ko ngayon'y baguhin mo upang magamit mo. Lakas ang buhay mo, walang katulad ang pag-ibig mo, Diyos. Sumasamba ngayon sa Espiritu, ang puso't isip ko'y baguhin mo. Puso't isip ko ngayon'y baguhin mo upang magamit mo. Lakas ang buhay ko, walang katulad ang pag-ibig mo. Sumasamba
umagang ito, taglay namin ang panibagong buhay, ang panibagong lakas, upang kami makapaglingkod sa iyo. Tunay nga dakilang Diyos, hindi matutumbasan na kami ng lahat ng mga bagay sa liputan na ikaw aming mapaglingkuran. Salamat po, dakilang Diyos, sa malayong pagkakataon na patuloy mong binibigay sa amin upang kami makapaglingkod sa iyo. Ito ang pinakadakila at pinakamagandang nangyari sa buhay ng bawat isa sa amin, na kami ay makapaglingkod sa iyo. Bagamat ang aming buhay ay iisa lang, salamat po, dakilang Diyos, sapagkat nagkaroon ng kabuluhan ang aming buhay, na kami ay makapaglingkod sa iyo. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat sa dinami-dami ng mga tao sa sanlibutan, isa kami sa pinili mo, isa kami sa inibig mo, isa kami sa nilagay mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Kung aming titignan ang aming mga kalagayan, marami kami mga pagkukulang. Hindi kami kilala sa mundong ito, pero salamat po, dakilang Diyos, sapagkat binibigyan mo kami ng pagkakataon upang kami makapaglingkod sa iyo. Tulungan mo, dakilang Diyos, ang bawat isa sa amin ng paglilingkod ay lagay namin sa aming mga puso na gaya ng isang kayamanan na hindi nakukuha at ninuman. At tulungan mo, dakilang Diyos, ikaw patuloy na gumawang makapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Na ilagay namin sa aming mga puso, ilagay namin sa aming isipan, napakaswerte na makapaglingkod sa iyo. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Ay dumaraan man sa pagsubok, ay dumaraan man sa kalungkutan at karamdaman. Salamat po, dakilang Diyos, dahil meron kaming Diyos na pinaglilingkuran, na meron kaming malalapitan, meron kaming matatakbuhan sa panahon na kami nangangailangan. Kung ang tao nang iiwan, pero ikaw, dakilang Diyos, hindi mo kami iniwan. Tulungan mo kami, dakilang Diyos, sa umagang ito, na hindi lamang kami uupot tatayo, na parang walang nangyari. Tulungan mo, dakilang Diyos, mas higit naming mahalin ang iyong mga salita. Higit naming pagyamanin ang aming mga paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat kapatid na naririto. Ikaw patuloy na mag-iingat at magpapala sa bawat isa sa kanila. Ikaw ang patuloy na gumawang makapangyarihan sa bawat isa sa kanila. Higit mo pang paluguin ang kanilang mga paglilingkod sa iyo. Higit mo pagpalain ang kanilang mga sambahayan, ang kanilang mga paglilingkod. Maging dakilang Diyos ang mga tao. Ikaw patuloy na kumilos sa bawat puso ng bawat isa sa kanila. Ikaw ang patuloy na humakay sa bawat salita na kanilang naririnig sa umagang ito. Tulungan mo na ito'y mag-akay sa bawat isa sa kanila upang sila'y higit na makapaglingkod sa iyo. Pagpalain mo po ang iyong pagsamba sa umagang ito. Sa bawat bahagi na iyong pagsampay ko, patuloy na magtagumpay. Na uuwi kami na dala ang kasiyahan, ang kagalakan, ang pagtatagumpay sa paglilingkod sa iyo. Salamat po sa iyo namin pinagkakatiwala lahat ng bagay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na Haring darating. Amen and Amen. Praise the Lord. Tayong lahat ay makakaupo na. Bago po sa salita ng pagpapala at ng ating pagbibigay, papuring awit na ng ating mga Lord God. Kung meron po tayong pangunahin na may pagpapasalamat sa Diyos, hindi lang yung material na bagay na natatamo natin, hindi lang yung buhay at lakas na meron tayo, higit sa lahat yung kaligtasan na meron sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Praise God.
Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan. Kami ay tinatawag sa pagbubuhay ang lagi ng patnubay sa landas na aming tinatahan. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinangon. Hinugasan ng banal na dugo ng Kristo. O Diyos, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan ang pasasalamat ay di pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Sa dinami-rami ng mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinangon. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Diyos, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan ang pasasalamat ay di pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Sana'y tanggapin mo yaring awit ko, pagkakilang anay ko. Walang katapusan ang pasasalamat ay di pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Minsan pa maraming salamat sa Diyos ang kapangyarihan. Ang salita ng Diyos sa pagbibigay at pagpapala ay pagkakalob sa atin na kapatid na Mayo. Praise God. Praise the Lord, glory to God po. At bago po sa salita ng Diyos ay dumako muna tayo sa bahagi ng pagpapala. Tayo pong lahat ba ay handa ng pagpalain ng Diyos sa araw na ito? Praise God. Praise God, tayo natin sumigaw ng praise the Lord po. Praise the Lord. Praise the Lord! Tayo ay handa ng pagpalain ng ating Panginoon. Glory to God. Ang sabi po sa aklat ng Juan siyam talatang 4, kinakailangan nating gawin ang mga gawa niyong nagsugod sa akin, samantalang araw, dumarating ang gabi na walang taong makagagawa. Nais ng Diyos na ating magawa ang tagubilin na kanyang ibinigay sa atin, dilitibay ang
hindi lamang pagbabahagi ng salita ng Diyos, kundi sa pagtulong sa pagtataguyod ng gawain. Yamang ang araw po ay nalalapit na. Ang Diyos ay malapit nang dumating, kaya naman siya'y nagbilin sa atin na ating gawin na ang pinakamabuti, lalong-lalo na sa pagbibigay. Ang sabi sa aklat ng Mateo 24, talatang 14, Matthew 24, verse 40, yun ang sabi po rito, at ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagay darating ang wakas. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Kaya ano po ang sabi sa talata, mga kapatid? Kung ating magawa ang pinakamabuti, darating ang wakas. Kaya nga, kung ating ginagawa po yung pinakamabuti sa trabaho, sa pag-aaral, gayon din lalo po sa ating paglilingkod sa Diyos. Bakit? Dahil sa pagdating ng rapture, hindi natin mapapakinabangan ang mga bagay na nandito sa lupa. Kundi ano ang titignan ng Diyos? Yung ating paglilingkod, yung ating pananampalataya. Ngayon po, paano natin mapagtatagumpayan ang ministeryo ng pagkakaloob? 2 puntos lamang po ang aking ibibigay sa inyo. Una, ang sabi sa aklat ng 2 Korinto 8, talatang 2, 2 Corinthians 8 verse 2. Ang sabi po rito, 8 verse 2, kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Ang una pong paraan is accomplished on giving even in the midst of the severe trial. Ibig sabihin, kahit na tayo ay nasa gitna ng pagsubok, tayo ay nagbibigay sa gawain ng Panginoon. Gaya ng ating nararanasan ngayon. Ang Diyos ay hindi po hindi tumigil na gumawang makapangyarihan sa atin. Sapagkat, bakit tayo ngayon naririto? Dahil ang Diyos po ay kumikilos sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Kung paano niya tayong libig, ay gayon din dapat na ating pagtapatan ang paglilingkod sa Kanya. At dilit iba'y ito ang isayang pagkakaloob. Nagaya ng sabi sa Malakias 3, talatang 10, na ating dalhin ang ikasabong bahagi na ano ang pangako, tayo po ay tatanggap ng di kawasang pagpapala. We will receive abundant blessings. Kaya po, sa ating pagkakaloob, lagi nating isa-isip na hindi tayo nag-iisa, na ating kasama ang Panginoon. At pangalawang paraan, ang sabi sa aklat ng unang hari, 17 talatang 20, unang hari, 17 talatang 12 at 14, At kanyang sinabi, ang Panginoong mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. At sinabi ni Elias sa kanya, huwag kang matakot, yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin, at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan o ang banga ng langisman ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. Gaya ng babaeng bao, kahit siya ay mamatay na, kahit na walang-wala na lang, sabi niya, ito ay para lang lamang sa aming mag-ina. Ngunit nag-alinlangan do siya na ibigay ang para sa Diyos. Hindi po. Kaya ang pangalawang paraan na ating mapagtagumpayan ng bahagi ng pagkakaloob ay ang accomplish even you will lose everything. Kahit na
na ang lahat sa atin. Tayo ay patuloy na makabahagi sa pagkakaloob. Yes, God. Tayo ngayon, hindi natin alam kung hanggang kailan po titigil ang kalagayan natin ngayon. Maaaring ang tao sa sanlibutan, sila ay takot na mawalan ng pera. Sila ay takot na mamatay, di ba? Sila ay hindi makapagbigay sa gawain. Bakit? Kasi iniisip nila, ito na lang ang pera ko. Paano pag nagkasakit ako, wala akong panggamot? Ngunit tayo na mga port watcher po, we trust the Lord that He will provide Yes, God. everything we need. Amen. Ang Diyos ay maglalaan sa atin. Yan ang ating pananampalataya. Yan ang kinaibahan ng port watcher. Bakit po? Kahit na may pandemic, merong pangangaral. Kaya kung makikita natin sa social media, ang mga leaders natin kahit na may edad, nangangaral po yan sa mga market. Hindi tumitigil ang pangangaral sa social media. Bakit? Yan kasi ang katangian ng isang port watcher. Hindi tayo nagpapadala sa mga dahilan. Kaya, ngayon, maaring tayo po ay nangangailangan. Maaring ang iba po sa ating mga kasamahan, dumanas sila ng karamdaman, ng mga kalumbay. Ngunit, sila ba ay tumigil sa paglilingkod? Hindi po. Kung ating makikita ang mga patotoo sa mga kapatid, ang patotoo ng mga kapatid sa Manila, kahit na sila tinamaan ng sakit na COVID, nagkataon na Thanksgiving, sila ba nagpadala dun sa karamdaman para hindi ibigay yung para sa Diyos? Hindi po. Kahit na sila ay nasa bingit na ng kamatayan, yung pangako nila sa Diyos, tinupad nila. Bakit? Kasi alam nila na yung pinangakuan nila ay tapat. Amen. Ang Diyos kayang gawin po ang mga imposibleng bagay. Kaya nga, kami po nagpapasalamat sa inyo. Dahil mula nung tayo nasa sipsipin, nung kami ay nagpapasimula na magbahay-bahay po sa inyo, kung paano po namin kayo nakadaupang palad, kung paano namin kayo nakausap sa simula pa lamang, ay hanggang ngayon sinamahan nyo kami. Dito lang tayo gumagawa o nagsasagawa ng gawain ng Diyos. Hindi natin ikinahiya ang Amen. Panginoon. Praise God. Hindi nyo kami iniwan. Amen. Kaya naman, ang pakiusap namin sa inyo, kahit na kayo dumating sa kalumbayan, sa karamdaman, sa pagsubok, huwag nating iiwan ng sugo. Huwag nating iiwan ng Diyos. Huwag Amen. nating iiwan ang gawain ng Panginoon. Amen. Bakit? Kasi ang kaaway, hindi niya dadayain ang mga taong wala sa church. Ano ang dadayain niya? Tutuksoin. Yung mga naglilingkod. Aagawin niya tayo sa Diyos. Kaya alam natin ngayon, nasa tunay tayong iglesia, huwag nating hayaan yung kaligtasan tinanggap natin, mga kapatid, mawala sa atin. Kaya tayo bilang sabihin na natin, ito lang ang kaya kong gawin. Gawin natin. Bakit? Kasi ang Diyos ang nakakakita ng ating kalagayan. Hindi naman po pasukatan ng suot, ng pera yan sa church Ano ang pinapatayan ng Diyos? Yung pananampalataya mo. Amen. Kaya nga si Job, di ba? Nawala na ang lahat sa kanya. Pero sinisiba niya ang Diyos? Tumigil ba siya sa paglilingkod? Hindi po. Kaya kagaya ng kalagayan natin ngayon na hindi natin alam hanggang kailan titigil itong pandemic na ito. Huwag tayong titigil sa paglilingkod. Nagpapasalamat tayo, may social media. Merong humahayo sa atin dito. Kaya kami po na nagtalaga ng buhay, lagi naming maaalala na naging bahagi po kayo ng aming mga ministeryo. Kaya sa ating patuloy na pagtatapat sa pagkakaloob, mamamalayan na lamang natin, meron na tayong magandang bahay sambahan ng Amen. Diyos. Yung Praise ating pinapasimulan na construction, maitatayo na. Amen. Kaya po nawa kayo maging kasama namin sa pagtaguyod ng gawain ng Diyos. Nagaya ng sabi sa Philippians 4 verse 19, ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo pagkukulangin. Na ang sabi po dito sa Philippians 4 verse 19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan
sa kalulhatian kay Kristo Jesus. But my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Ano ang sabi sa talata? God shall supply all your needs. Kaya po, purihin ng Panginoon, tayong lahat ay magsitayo. Ibigay natin ng may kagalakan ng ating bahagi sa gawain ng Diyos. Ating awitin ng magbigay ng may galak. Magbigay ng may galak sa ating Panginoon. Magbigay ng may galak sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya. May galak sa ating puso. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Dakilang Diyos, patuloy kami nagpapasalamat sapagkat ang iyong biyaya ay sagana sa bawat isa sa amin. Aming patuloy na hiling sa bawat kapatid. Ikaw ang patuloy na magpala. Ikaw ang maglaan sa kanila ng pagtatagumpay, sa hanap buhay, sa pag-aaral. Ano man ang mga pakikibaka na kanilang binabata ngayon, ikaw ang nakakaalam at kami ay nananampalataya na sila'y pinagpala mo na at pinagtagumpay. At sa ilang linggo, sila'y iningatan mo. At sa darating na isang linggo, ikaw ang patuloy na gagawang makapangyarihan sa kanilang patuloy na pagtatapat sa pakikibahagi sa iyong gawain. Ikaw, O Diyos, ay tapat sa bawat isa. Ikaw na po ang nagpagaling sa may mga karamdaman. Ikaw na ang naglaan sa mga nangangailangan. Ang aming mga kapatid na wala sa dakong ito, O Diyos, ikaw ang patuloy na sa kanila'y kumilos. Salamat po, Ama, sa namin ipinagkakatiwala ang lahat. Ang mga panalangin na hindi namin nabanggit, O Diyos, ikaw ang patuloy na gumawang makapangyarihan. Salamat po, pagpalain mo maging ang buong iglesia sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat ay makakaupo na. Bago sa salita ng Diyos, isang papuring awit ang ating mapapakinggan mula sa ating kapatid na Josue Bustos. Praise the Lord. Glory to God. Praise God. Ako magtitiwala sa biyaya niya habang buhay mo ay may kalinga. Ang pagsukat lumay, lagi siyang maramay. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Ika'y nang lalamig, wala kang malapitan, at para bang naigdig sa'yo'y nakapasan. Alalahanin mo sanang minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman.
naman karapat-dapat na tayo ay iligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Sa Diyos po ang kapurihan. Praise the Lord. Kung kagaya ng sabi ng awit, kung ang tao minsan sa pangako nabibigo, ang Diyos tapat sa bawat isa sa atin. Tapat kailan pa man. Lord to God. Sa mga pagkakataon ito, tayong lahat ay magsitayo, awitin natin ang As the Deer at sa salita ng Diyos sa paglilingkod nito sa kanilang dalawa. Praise the Lord. Hallelujah. Kung paano ang usa ay nauuhaw. Kung paano ang usa ay nauuhaw. Gayon din kami, O Diyos, sa iyong nagmula ang kalakasan, ika'y aming sinasamba. Ikaw, O Diyos, ang aming kalakasan, ang aming kalungan, ang aming inaasahan. Kailangan kita, O Jesus, sa araw-araw, ika'y aming sinasamba. Ika'y aming sinasamba. Ika'y aming sinasamba. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord, glory to God. Pagpalang Diyos na aming Ama, gaya po ng aming inawit sa umagang ito. Tulungan mo kami ng aming maging kalagayan ay gaya po ng mga usa na nauuhaw sa iyong katotohanan, nauuhaw sa iyong mga salita, nauuhaw sa iyong kalakasan. Kami, O Diyos, sa mga nasa iyo po, O Diyos, ang aming kagalakan, ang aming kasapatan. Tulungan mong makita namin ngayon ang aming kalagayan bilang mga taong nangungulila sa iyo. At tulungan mo na ang aming maging damdamin, O Diyos, ay hanapin namin ang iyong katwiran. Maganap po namin ang iyong banal na kalooban. Yamang ibinigay mo sa amin ngayon ang kalayaan na kami po'y makasamba sa iyo. Tulungan mong masamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Tulungan mo na ang aming presensya ngayon, O Diyos, ay magbigay ng kalwalatian sa iyo. Hallelujah! Sa umagang ito'y ibuhos mo sa amin ang pagpapala. Sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, O Diyos, tulungan mong maramdaman namin na ang aming Diyos ay buhay, na laging kumakalinga at nagmamalasakit sa amin. Buksan mo po ngayon ang aming mga puso, ang aming mga isip. Ipaunawa mo sa amin ngayon ang iyong layunin
Ipaunawa mo sa amin ngayon, O Diyos, ang iyong mga salita. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Happy Lord's Day po sa inyong lahat. God. Glory to God. Sino sa atin ngayon ang masaya? Praise the Lord. Nagagalak ba tayo sa araw na ito? Praise the Lord. Ang ating buhay ngayon, ang ating lakas ay tanda na ang Diyos ay nagmalasakit sa atin. So, lumipas ang buong isang linggo, mula Lunes hanggang Sabado, tayo ay ipinagtagumpay ng Diyos. Praise God. Maaring dumaan po tayo sa mga pagsubok, sa mga kagipitan, sa mga kalungkutan, ngunit salamat dahil patuloy po tayong ibinabangon, itinatayo ng ating Panginoon. At ang araw na ito ay araw para sa ating Panginoon. So, this is the Lord's Day. Ang isang araw ibibigay natin sa Diyos. So, ilang oras meron sa isang araw? 24. 24 hours. O, 24 hours tayo dito, ha? Okay? Actually, yan talagang ang kakulangan natin bilang tao. Talagang hindi po natin na ibibigay yung buong oras sa Diyos. Kasi yung isang araw, 24 hours yan eh. So, pero minsan sumasamba lang tayo, 3 oras, 2 oras, 1 oras, di ba? So, lugi pa rin ang Panginoon. Pag siguro nagsalita ang Diyos, pambihira ka. 6 days na nga sa'yo, isang araw sa akin, di mo pa kinukumpleto. Oh. Kaya habang tayo nandito sa pagsamba, gawin po natin yung pinakamabuti. Amen. Kapag nadarama natin yung katotohanan ng salita ng Diyos, pwede tayo magpuri sa Panginoon. Amen. Praise the Lord! Praise God. Hallelujah! Alam niyo yung pagpipraising, tumatalsik si Satanas. Tunay. Ha? Meron tayong kapatid dati, kung tawagin ay Black Sabbath. Literal, nakita niya si Satanas. Oo. Yung spirito ni Satanas, literal, nakikita niya. Eh, habang siya ay dumadalo ng pagsamba, nakikita niya daw si Satanas pag nagpipraising daw yung mga kapatid. Tumatalsik daw. Mga 1 kilometro ang talsik. Tapos kapag hindi nagpipraising, bumabalik na naman si Satanas. Hallelujah. Kaya pag tayo nagpraising yung mga masamang espiritu, natatabo yan, nawawala. Praise God. Ganyan ka-powerful ang pagpupuri sa Amen. Panginoon. Praise the Lord. Ganyan ka makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya pag nadaman nyo may puntos ang salita ng Diyos, praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. At kapag kayo po nakakadama ng sakit sa inyong sarili, karamdaman, sakit sa katawan, i-rebuke nyo. In Jesus' name, hallelujah. Amen. Yan. Powerful yan. Subukan nyo po. Mararanasan nyo ang power ng salita ng ating Panginoon, yung ating pagpupuri. Glory to God. Kaya tayo papraktisin natin yan. Diyan nakikilala ang fourth watch sa Tunay. pagpupuri. Amen. Diba? Kaysa naman yung nagulat ka, napamura ka, diba? Ay, anak ng... Oh. Diba? Oh. Mas maganda. Hallelujah. Oh. Amen. Mas maganda pakinggan. Oh. Kaysa naman yung nagulat ka, nakasabi ka ng masamang salita. Oh. Mas maganda pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Glory to God. Praise God. Purihin ang ating Panginoon. Kaya tayo po, nasa ating pagsamba, na bagamat ang ating pagsamba ay payak, simple, pero alam natin na ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Amen. Ang pangako ng Diyos sa atin, ang sabi sa Job, chapter 8, verse 7. Basahin natin yan. Nababasa niyo po? Okay. Ito ang pangako ng Diyos. At bagaman ang iyong pasimula ay maliit, gayon may ang iyong huling wakas ay lalaking Praise mainit. God. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Kaya tayo, talaga nagpapasimula yan sa simple, sa payak. Pero anong pangako ng Diyos? Ang iyong huling wakas, lalaking mainit. Amen. Pangako yan ng Diyos at hindi natin yan mapapasubalian. Diba? Ang sabi ng Milo, anong sabi ng Milo? Great things starts from small beginning. Praise the Lord. Kaya tayo, ang ating pasimula maliit, pero tutulungan tayo ng Diyos. Amen. Lalaki tayong mainam, Praise puri God. ng ating Panginoon. Natatandaan po natin yung ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. Okay? Praise God. Patungkol yan sa pagpupuyat. O. Kaya naunawaan natin kung anong ibig sabihin ng fourth watch. Praise the Lord. Ngayon naman, ang ating pag-aaralan ay patungkol sa pag-agaw. O yung tinatawag na rapture.
pag-agaw o rapture. Maaring itong salita o itong term na ito ay hindi pa pamilyar sa ibang mga tao. Sino nakakaalam po ng rapture? Praise the Lord, Sir Brother RJ, mayroon siyang idea. So, iba sa atin, wala idea patungkol sa rapture. Biblical ba yan? Opo. Yan ay nakasaad sa banal na kasulatan. Yang rapture o yung pag-agaw. Ang mga ibang tao, kung bakit hindi pinapahalagahan ang paglilingkod sa Diyos, ang pagsamba tuwing araw ng linggo, sapagkat wala silang paniwala patungkol sa pag-agaw ng ating Panginoon. Diba? Nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin, tinalakay natin na ang Panginoon ay babalik. Sa kanyang pagbabalik, meron siyang kukunin, meron siyang aagawin. Sino ang kanyang kukunin? Yung kanyang iglesia. Purihin ng Panginoon. Kaya hindi pwedeng sabihin ng tao na pare-parehas lamang ang paniniwala sa Diyos. Yan ang katwiran ng iba. Hindi na ako sisimba, iisa lang naman ng Diyos sa pinaglilingkuran natin. Mali po yun. Dahil hindi lahat ng tao nakakakilala talaga sa Diyos. Di po ba? Ang iba, ang paniwala nila, ang Diyos, Ama, siya rin si Kristo. Diba? Hindi nila kilala ang Diyos. Kaya hindi pwedeng sabihin na ang lahat ng relihiyon papasok sa langit. Oh. Na-imagine nyo ba yon? Eh paano kung lahat ng relihiyon nasa langit? Oh. May Iglesia ni Cristo, may Sabadista, may Mormons, may Portmas. Oh. Eh doon mangyayari sa langit, eh di may puro ano doon, pagtatalo. Puro debate. Oh. Kaya hindi ang sabi sa Bible sa Mateo sa 7 verse 21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang kalooban ng Diyos ay hindi mo magaganap kapag ikaw ay hindi tunay na alagad ng Diyos. Hindi natin magaganap ang kalooban ng Diyos kapag hindi natin kilala ang Diyos. Kaya yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Di lahat na nagsasabi ng Panginoon. Oh. Marami sa panahon natin ngayon, relihiyoso. Diba? Relihiyoso. Oh. Pero, anong sabi ng Panginoon? Hindi sila papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon. Kaya, ngayon, aalamin po natin yung rapture para mas maging aware tayo sa ating mga paglilingkod. Oh, ang sabi sa John chapter 14 verse 3, sabi ng Panginoon, kinonfirm niya na siya ay babalik. Kaya merong second coming. Amen. Okay? Merong pag-agaw na mangyayari. Babalikan ni Kristo yung kanyang iglesia. Ang sabi, kung magkagayoy at kung ako'y pumaroon at ako'y mapaghanda ng kalalagyan, muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Yan ang rapture. Babalik ang ating Panginoon. Amen. Pag tayo hindi nakasama sa rapture, saan tayo? Doon tayo sa dakilang kapigatian. Yan tinatawag na Great Tribulation. Pag hindi tayo napasama sa rapture, anong meron sa Great Tribulation? Dakilang kapigatian na hindi pa nangyayari at hindi na mangyayari kailanman. So napakahirap po ng pangyayari dyan. So, para ikaw makabili, kailangan meron kang tatak. Diba? Para ikaw ay makapamili o makapag-trade, makakuha ng serbisyo, kailangan meron kang tatak. So, ang maghahari sa panahon niyan ay ang Antikristo. Kaya gusto ng Diyos, huwag tayo mapabilang doon sa daranas ng kapigatian. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon, ano po ang rapture? Sa salitang Griego, yan ang tinatawag na harpazo. Ang ibig sabihin niyan, to snatch. Pag ini-snatch ba, anong meron? Mabilisan yan, di ba? Sinong snatcher dito? O, di ba, mga snatcher sa Quiapo, di ba? O, pag nang-snatch siya, ang bilis. Halos di mo namamalayan, di ba? Sino na-snatch na dito? O, yun. Di ba? Ang bilis, di ba? To snatch, yan ang ibig sabihin ng harpazo. Ganyan ang gagawin ng Panginoon sa atin. Kapag tayo ay kanyang aagawin sa rapture, sa isang kisap mata. Basahin po natin yan sa aklat ng unang Korinto sa 15, sa talatang
71 hanggang sa mga sumusunod na talata. Narito, isinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ano ibig sabihin ng hindi tayong lahat ay mga tutulog? Ibig sabihin, hindi lahat mamamatay. Okay? Yung iba aabutan ng Panginoon na buhay. Yung iba aabutan ng Panginoon na patay. Pero anong gagawin ng Panginoon? Sa isang sandali, sa isang kasap mata, 1 Corinthians 15 verse 51 hanggang sumusunod. Sa isang sandali, verse 52, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak, at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan, at tayo'y babaguhin. So yan ang senaryo ng rapture. Yung mga namatay na naglilingkod sa ating Panginoon, muli silang bubuhayin ng Panginoon. Tapos anong gagawin? Papalitan yung kanilang katawan ng walang kasiraan. Okay? So yung body natin magiging immortal. At tayo mga nabubuhay, babaguhin din tayo. O, kung dito sa lupa, mukha tayong di ba? Pagdating sa langit, mukha tayong mga artista lahat. Praise the Lord. O, kung dito sa lupa, ang ating mga katawan ay sakitin, sa langit, wala tayong sakit. Maluwalhati ang ating katawan, ang ating kalagayan. Purihin ng Panginoon, ang sabi sa verse 53, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Praise the Lord. Kaya yan ang magiging kalagayan ng mga taong na rapture. Praise the Lord. Kung dito sa lupa, puro tayo kapigatian, doon puro immortality. Wala kang kasiraan, hindi ka magkakasakit. Wala kang kamatayan. Kaya nga eternal life, di ba, sa langit? Biblical pala yan. Yan pala ay hindi lamang invento. Maaring niyang kalagayan na yan parang wala pang dating sa atin. Kasi we live in our physical body. Nasa physical na aspeto tayo ng ating buhay. Kaya dito sa lupa, anong mahalaga sa atin? Yung ating pangunahing pangangailangan. Diba? Pagkain, damit, tirahan. Yan ang matimbang, yan ang nakikita ng tao na mahalaga ngayon. Pero pag itong karanasan natin na yung ating kasiraan ay papalitan ng walang kasiraan, wala na tayong kamatayan, hindi ba't napakagandang pangako yan ng ating Panginoon? Amen. Kaya habang tayo naglilingkod, ituon natin ang ating paningin diyan sa pangako ng Diyos. Amen. Babalik ang ating Panginoon at kukunin niya yung kanyang iglesia. Aagawin tayo. Praise the Lord. Kaya kapag ikaw naglilingkod ka, tapos ang iba hindi naglilingkod, magugulat na lang yung kapitbahay mo, bigla ka na lang mawawala. Bakit? Inisnatch ka na eh. Inagaw ka na ng Panginoon. Na-rapture ka na. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Ngayon, ang rapture nga ay ang pag-agaw ng ating Panginoon. Ngayon, ano ang mga mangyayari? Ano ang mga mangyayari bago itong pag-agaw ng ating Panginoon o bago magkaroon ng kaganapan ng rapture? Una, mahahayag ang kasamaan ng tao. Mahahayag ang kasamaan ng tao. Ang sabi sa Apokalipsis, sa chapter 22, sa verse 11, ang liko ay magpapakaliko pa, at ang marumi ay magpapakarumi pa, at ang matuwid ay magpapakatuwid pa, at ang banal ay magpapakabanal pa. So dito, nakikita ang senaryo ng dalawang tao, ang mga liko at ang mga banal. Yung mga liko, anong sabi? Magpapakaliko pa. Ano pa? Yung marumi, magpapakarumi pa. Ibig sabihin, yung kasalanan ng tao na dati ay magaan, mas dodoble pa. Yung krimen ng tao na dati ay simple lamang, mas magiging marahas pa. Kaya mild pa lang pala yung mga nakikita nating patayan ngayon. Yung mga massacre ngayon, parang mild pa lang pala yan. Bakit? Ang sabi kasi, magpapakaliko pa. Magpapakarumi pa.
mahayag ang kasamaan ng tao. Purihin ang ating Panginoon dahil sa atin naman na mga banal, anong sabi? Ang mga matuwid, magpapakamatuwid pa. At ang mga banal, magpapakabanal pa. Doon tayo sa positibong kalagayan natin. Amen. Kaya pagpursigihan po natin na lumakad sa katwiran ng Diyos, lumakad ayon sa kabanalan ng ating Panginoon. Glory to God. Anong banal ba ang sinasabi dyan? Yung halos di ka na makabasag ng pinggan? Para kang santo? Hindi. Ang banal, yung gumaganap ng kalooban ng Diyos, lumalakad sa katwiran ng Diyos, humihiwalay sa gawa ng masama. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Kaya tayo, binanal tayo ng Diyos. O, binanal tayo ng Panginoon. Kaya huwag nating hayaan na mabahiran tayo ng karumihan. Purihin ang ating Panginoon. Kaya yan, ang isa sa mangyayari, mahayag ang kasamaan ng tao. Kaya wag po tayo magtataka. O, ngayon, iba ang generation ngayon. Iba ang sibol ng mga kabataan ngayon. Diba? Sa murang gulang, meron na silang mga ideolohiya, meron na silang mga kaisipan na lumalabag minsan sa panuntunan ng kanilang tahanan, ng kanilang mga magulang. Diba? Advance ang kaisipan ng tao ngayon. Advance ngayon ang karunungan. Yan pa ang isang tanda o isang mangyayari bago ang rapture. Ano ang mangyayari? Lalago ang karunungan. Ang sabi sa Daniel 12 sa talatang 4, ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago. Yan. Lalago ang kaalaman. Sa ating panahon ngayon, napaka-moderno ng teknolohiya. Diba? Dati, kapag magpadala ka ng mensahe sa kamag-anak mo, telegrama, sino nakaabot niyan? Bawat letra, piso. Diba? Kaya dati, ikaw uwi, patay nanay. Diba? Oh, ikaw padala pera, birthday ate. Oh. Ganun dati kasi may bayad nga eh, kada letra, di ba? Eh ngayon may Messenger. Oh, may Facebook, may cellphone ka para may padala mo ang mensahe mo. Bakit? Lumalago ang karunungan ng tao, di ba? Ngayon parang ang pagpunta sa Mars parang kubaw na lang. Isipin mo pag magpadala ng mga rover, ng mga space satellite ang mga scientists, napakadali na lamang. Di ba ang daming rover ngayon sa Mars? Oh. Nakikita natin pati yung mga nasa outer space. Bakit? Lumalago ang karunungan ng tao. Yan pala ay tanda ng nalalapit na pangyayari na pag-agaw ng ating Panginoon. Kaya nakakatakot ang ating panahon. Hindi pa natin alam kung saan aabot ang karunungan at pagtuklas ng tao pagdating sa siyensya. Oh. Eh, karunungan nga ng tao yung virus, di ba? Di ba? Oh. Sino mag-iisip talaga na yan ay galing sa hayop? Oh. Eh, paano kung yan ay in-experiment ng mga siyentipiko? Paano kung yan ay talagang sinadyang gawin para maghasik ng kadiliman? Hindi natin alam. Maaring ang karunungan ng tao maging advanced din sa panahon ng digmaan. Ngayon, nagsasagawa ang mga bansa ng mga makapangyarihang puwersa, ng mga makapangyarihang kagamitan para pumuksa ng mga kalaban nilang bansa. O, bagamat ngayon parang tahimik pero naghahanda sila para sa mga pakikipagdigma. Dahil kapag ikaw ay isang makapangyarihang bansa, hindi ka basta-basta aapihin o sasakupin. O, tayo, Pilipinas, anong panlaban natin? Ha? Marami sa atin magagaling sa Facebook. Mga magagaling sa social media. Oh, keyboard warriors. Oh. Sabi 'di ba sa Facebook? Oh, ang mga USA, ang Japan, ang China, oh, may mga missiles 'yan. Oh. Oh. Malalakas. Ang Pilipinas, maraming mga chismosa 'yan. Yari ka dyan, kahit sa mga bar. Kahit sa mga baril yan. Oh, mga chismosa warriors. Oh, patay ka dyan. Yan daw ang panlaban natin. Oh.
Sa US daw, may mga jet fighter. Ano pa? May mga submarine. Sa Pilipinas, may aswang, may tikbalang, may kapre, may nuno sa pulso, o saan ka pa? Di ba? Kaya yan ang kalagayan ng ating panahon. Lumalago ang karunungan ng tao. Kaya nakakatakot nga dahil sa pagtuklas ng tao ng karunungan, napapasama yung kalagayan o kapakanan ng ibang tao. Di ba? Maaring mapasama din ang kapakanan ng isang bansa. O bakit? Kasi pansariling interest yan eh. Bakit nagtutuklas ang tao ng karunungan? Gusto nilang patunayan na sila magaling. Gusto patunayan ng siyensya na labas sa kanilang abilidad ay labas ang Diyos. Diba? Kaya nga ang siyensya hindi naniniwala sa Bible. Ang science hindi naniniwala sa Bible. Pero ang Bible, lahat ng nangyayari sa Bible, nangyayari din naman sa mga pagdiscovery o pagtuklas ng siyensya. Diba? Nang sabihin, kailan ba na-discover na ang mundo ay bilog? Nung panahon lang ni sino ba yun? Ni Galileo Galilei, di ba? Nalaman niya na ang mundo ay bilog. Pero sa Bible, nalaman na ang mundo ay bilog bago pa ang pagtuklas ng karunungan. Kaya mas advance ang Bible. O bakit? Yung mga nakahula dito advance bago pa nangyari sa ating panahon, naihula na sa lahat dito sa banal na kasulatan. Amen. O, purihin ang ating Panginoon. Kaya yan, lalago ang kaalaman. Ang marami ang tatakbo ng paruot parito. Pinapaniwalaan ng Bible scholar na yung pagtakbo ng paruot parito, yan yung pagtuklas ng karunungan sa outer space. O, pumaruot parito, labas-masok, outer space. Labas ng mundo, pasok sa mundo. O, kaya, yung hula ni Daniel ay nagkaroon niya ng pinaniniwalaan nila nung naganap na ang pagtapak ng tao sa buwan. Yan yung kaganapan na yan, na lumago ang karunungan. Hanggang sa panahon natin ngayon, patuloy na lumalago ang karunungan ng tao. Kaya yan yung mga tanda ng mangyayaring pag-aga o rapture. Ano pa? Ano pa ang isa sa mga tanda ng nalalapit na pag-agaw ng ating Panginoon sa kanyang iglesia? Sabi dito sa Mateo sa 24, ang talata po ay sa 6. Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayo magalumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Yan. Magkakaroon ng mga digmaan. For the past century, tuloy-tuloy ang digmaan. Hindi tumitigil yan. May mga kaguluhan. Bansa laban sa bansa, kaharian laban sa kaharian. Sa ngayon, parang medyo tahimik. Pero gaya nga ng sabi natin kanina, ang mga bansa ay naghahanda. Yung mga makapangyarihang bansa naghahanda. Isang sigalot lang ang magiging mitya ng pag-aaway ng mga bansa. Kaya pinapaniwalaan ng iba na ang World War III ay maaring magkaroon ng kaganapan. Ang World War III, maaring sumiklab yan. Kaya maingat din ang mga leader ng mga bansa. Kita nyo, hindi sila basta-basta kumikilos. Diba? Anong ginagawa nila? War. Psychologically, kinakalaban nila ang mga bansa. Pero hindi sila agad gumagamit ng pwersa. Kasi pag gumamit agad sila ng pwersa, kapag ginamit agad nila yung kanilang sandatahang lakas, sigurado giyera agad yan. Kaya anong ginagawa? Bullying. China, bullying the other countries. Hindi sila agad gumagamit ng dahas. Kasi pag yan nag-missile agad, kapag yan ay tumira agad ng kanilang mga jet fighter, panigurado, yan ay magiging miksa ng digmaan. Kaya maingat din sila. Nakakarinig kayo ng mga digmaan at alingaw-ngaw ng digmaan. Sa ating bansa pala, diba, umalingaw-ngaw na ang mga digmaan ng mga nakaraang taon, ng mga nakaraang buwan, gobyerno, laban sa mga rebelding grupo, digmaan yan. Ano yan? Alingaw-ngaw ng digmaan. So, ibig sabihin, unti-unting nakikita natin
yung mga pangyayari na magaganap bago ang pag-agaw ng ating Panginoon. Ano pa? Ang sabi po dito sa 24, sa verse sa lindol. Ay, dito pala to. Dito sa 24, sa verse sa verse 8, sa verse 7. Lilindol sa iba't ibang panig. Verse 7. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. So magkakaroon ng kagutom sa iba't ibang panig ng daigdig. Nangyayari na ba yan? Nangyayari na po yan. Pero hindi pa siya ganun kalala. Kumbaga, meron pa siyang remedyo. Pero yung kagutom na mangyayari ay magiging matindi. Sukdulan ang tao ay magbangayan. Sukdulan ng tao ay magpatayan para lang makakain. Yan ang mangyayari dyan. Magkagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Nangyayari ba yan? Nangyayari po yan. At ang isa nga sa kinatatakutan ng Pilipinas, yung tinatawag na the big one. The big one. Nakakatakot yan pag yan ay naganap. Nangyari na tayo ay hindi handa. Ang masaklap niyan, kung kailan naghahanda tayo, hindi dumarating. Tapos kung kailan hindi ka handa, tsaka biglang dumating, di ba? So, anong posibleng, maging mga sanhi ng the big one? Maaaring magkaroon ng mga tsunami. Maaaring magkaroon ng mga matinding kalamidad, bunga ng mga paglindol. Kaya tayo, habang tayo ay naghihintay sa ating Panginoon, tayo ay mananahan sa paglilingkod at sa ating mga pananampalataya. Kumbaga yan ang puhunan mo para ang Diyos ay mayroong lingapig sa iyo. Purihin ang ating Panginoon. Kaya yan ang mga mangyayari bago ang pag-agaw ng ating Panginoon. Ngayon, sino ang mga makakasama sa pag-agaw ng ating Panginoon? Lahat ba makakasama sa pag-agaw ng Panginoon? Basahin po natin sa 1 Corinthians chapter 15 sa verse dito sa Thessalonians. Sa unang Thessalonica sa 4 talatang 15 o sa 16. 1 Thessalonica 16, chapter 4, verse 16 to 17. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. So yan, ang mga makakasama sa pag-agaw ng Panginoon, yung mga namatay kay Kristo. Yan, yung mga namatay na naglilingkod sa Panginoon. Yung mga namatay na sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Yung mga namatay na tagasunod ni Kristo. Sila ang aagawin. Sino pa? Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. So yan, yung mga namatay at tayong mga natitira na mga nabubuhay na naglilingkod at gumaganap ng kalooban ng Diyos ang kakasamahin sa pag-agaw ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Kaya napakaganda po na tayo ay nakakapanatili sa iglesia. Bakit? Kapag wala ka sa iglesia, paano ka mararapture? Diba? Pag wala ka sa paglilingkod, paano ka mararapture? Kaya nga ang sabi, ang paalala ng salita ng Diyos sa unang Korinto, sa kabanatang 15, talatang 1. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo mga kapatid,
ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pananatilihan. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo kung matiyagang niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. So, papaano mo mapapanatilihan ang kaligtasan? Ingatan mo ang salita ng Diyos. Amen. Manatili ka sa salita ng Diyos, sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Pwede palang mawala sa iyo ang kaligtasan mo. Tunay. Oh. Pwede ka palang mawalay sa kaligtasan. Kaya maganda na tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Kapag tayo dinatnan ng ating Panginoon, kahit tayo ay mahina, kahit tayo ay kapos, kahit tayo ay mahirap, basta tayo naglilingkod sa Diyos, magiging magandang kalagayan natin. Amen. Makakasama tayo sa pag-agaw ng ating Praise the Panginoon. Lord. Ngayon, ano po ang gagawin natin habang tayo naghihintay dyan sa rapture na yan? Ang sabi sa Mateo, sa 24, sa talatang 42, mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Napag-aralan na natin yung pagpupuyat. Ha? Hindi yan yung lamay. Hindi yan yung 24 hours kang puyat. Hindi. Ang pagpupuyat, yan ay tumutukoy sa paglilingkod. Amen. Gawing may katiyagaan ng paglilingkod. Amen. Gawing may kasipagan ng paglilingkod sa Diyos. Kung tayo ay nakakapaglingkod sa kapwa natin tao, mas lalo higit sa Diyos. Tunay. Ang Diyos ang dapat pinag-uukulan ng lakas. Ang Diyos ang dapat na pinag-uukulan ng ating buhay. Ano pa ang ating gagawin habang tayo naghihintay sa pagparito, sa pag-agaw ng ating Panginoon? Ang sabi sa Pilipos 4, ang talata ay 9. Ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo, at ang Diyos ng kapayapaan ay Praise sa God. inyo. Purihin Praise ng the Panginoon. So lahat ng salita ng Diyos na ating napapakinggan, lahat ng pagtuturo ng salita ng Diyos na ating napakinggan, anong gagawin? Isasagawa natin. Amen. Hindi lang tayo basta tagapakinig. Hindi lang tayo basta tagatanggap ng salita. Dapat, we are also the doer. Amen. Tayo ay tagagawa Amen. ng mga salita na ating napakinggan at tinanggap. Isasagawa natin. Yan ang tinatawag na anatomy of learning. Kung ikaw gusto mong matuto, kung ikaw gusto mong sumakdal sa paglilingkod, lahat ng salita ng Diyos, lahat ng katotohanan ng salita ng Diyos, isabuhay mo. At habang isinasabuhay mo ang salita ng Diyos, ikaw din naman ay pagpapalain. Maging ang mga taong nasa paligid mo. Yung pagbabagong nagaganap sa iyo, magiging pagpapala sa mga taong nakakakita sa iyo. Purihin ang ating Panginoon. Kaya tayo ay magiging maluwalhati sa pag-agaw ng ating Panginoon. Wala nang kalumbayan, wala nang kakapusan, wala nang mga utang, Praise God. wala nang mga luha. Oh, meron kang buhay na walang hanggan, katawang walang kasiraan doon sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya happy rapture po sa inyong lahat. Praise God. Glory to God. Yan ang ating maging panghawakan habang tayo nandito sa lupa. Tayo aagawin ng ating Panginoon. Praise God. Ama naming Diyos, salamat po sa mga katotohanan na iyong ipinahayag sa amin sa umagang ito. Tulungan mo kami, dakilang Diyos, na masumpungan mo kaming naglilingkod hanggang sa muling pagparito ng iyong bugtong na anak. Hallelujah. Tulungan mo kami maging masigasig. May pagtagumpay namin lagi ang aming pananampalataya. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayong lahat ay magsitayo sa pagtanggap ng ating banal na hapunan. Awitin natin ang tinapay ng buhay. Praise God. Oh, ang tinapay ng buhay natin Ang katawan, pinayupan
ang tinapay na ating hawak ay sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon. At habang hawak po natin ang tinapay na yan, ating pong salisikin ang ating mga sarili. Ang katawan ng ating Panginoon ay banal. Kinakailangan tayo masumpong ang banal din naman sa ating mga pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. Ama naming Diyos, salamat po sapagkat kayo sampay naging kabahagi po kami sa pag-alaala sa mga pagsusumakit ng aming Panginoon. Glory to God. Ang tinanggap ko sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang apostol sa kanyang iglesia, ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoon ang gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kanin po natin ang tinapay. Awit natin hanggang sa Diyos. Lord, tunay dugong ibinigis ng haring natiis. Buhay niya'y sadyang ilalis ng taong bulisin. Dun sa krus, liwanag ay namasdan, at ang tinig kong puso ay naibsan. Doon ko natanggap aking katubusan, masaya ako kailanman. Ang saro na ating hawak ay sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Hesukristo na siyang ipinanghugas sa ating mga karumihan. Habang hawak natin ang sarong ito, ating ipinapahayag na tayo ay kabilang sa bagong tipan. Tayo ay nilinis na, tayo ay binanal na, kaya wala nang dahilan upang tayo po'y bumalik sa ating mga karumihan. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Gayon din naman, hinawakan ng saro pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inuman po natin ang saro. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Awitin po natin ang doxology. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sa kalangitan. Amen. Ngayon doon sa makapag-iingat sa inyo mula sa pagkakisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan na may malaking galak sa harapan ng kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Sabihin po natin, siya nawa. Alam mo, Diyos, aming kinamtan, taglain sa paglisan, nung mag-isa iyong pag-ibig, sa biyaya mo'y sumandi. Amen. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo. Pagliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo. Pagpalain ka, ingatan ka, at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Praise the Lord. Praise God. Awitan muna natin Sister Grace ng happy birthday dahil siya ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan.
At after po ng ating pag-awit, huwag muna po tayong aalis. Meron pong inihandang biyaya si Sister Hazel para sa bawat isa sa atin. Praise God. Awit natin happy birthday. Happy birthday to you. Batiin natin siya. Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Praise the Lord. Dakilang Diyos na aming Ama, amin po ngayong inilalapit sa iyo ang aming pong kapatid na Grace sa kanyang pong pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Kami po'y kumikilala ng araw na ito'y biyaya mo para sa kanya. Ang iyong kabutihan ay kanyang naranasan mula nang siya isilang hanggang ngayon, O Diyos. Ang iyong pag-iingat ay kanyang nararanasan. Dalangin po namin na higit mo siyang pagpalain. Pagkalooban mo siya ng maayos at matatag na kalusugan. 10 ng kanyang sambahayan ay amin pong idinadalangin sa iyo. Na lagi mo silang pagpalain at bukludin sa tali ng pag-ibig at ng kapayapaan. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.